Hi, again. Good day mga Airsoft. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Okay? So, sisimulan natin to ngayon. Dali, nasa na yung dito? Hindi pa pala inoon. Paano ba ito? Nakakaalam kasi nito si Lucas eh. Okay, so ayun. Pa-check ko nga pala kung may kung busy daw. Yan, visible ba ako? Ha? Meron? Okay, so start tayo, no? Unit natin ka Airsoft. Siyempre, si Sir Gerardo Di Malanta. Itong tao na to is ngayon nasa abroad pa siya. Wala pa siya rito sa Pilipinas, no? Kaya lang talagang worried siya na baka pagdating ng April, kung kailan siya babalik ng Pilipinas, wala na yung mga unit na available na nagugustuhan niya. Okay? Katulad nito, yung John Wick, wala na eh. Actually, isang piraso na lang itong Pit Viper. May isa pa yata akong Combat Master na hawak, no? Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, hindi maglalaon. Ba't ganun to kayo mag-autoplay? Ayun. Okay, hindi maglalaon, mauubos din yung unit, no? So, wala tayong magagawa, syempre, pag naubos yung unit. Ano yun, si Mike? Yeah. Wala tayong magagawa, syempre, pag naubos yung unit, no choice na tayo, mag-aantay na lang tayo. Tandaan nyo, yung mga inilabas naming John Wick lately, ito yung mga very rare na John Wick. Hindi mo siya kadalasang makikita, no? Hindi mo siya makikita ng madalas na available sa market, no? Kasi tapos kasama pa dito sa John Wick na to yung upgrade na ginagawa namin, yung correction of glitch na ginagawa namin. Paalis mo na kay Jason yung mga yan, ha? Yung mga correction of glitch na ginagawa namin, di ba? Kaya ayun mga Airsoft, huwag mo ipatapon, ipatabi mo. Yan, kaya mas mahalaga, mas importante na maging maagap kayo. Ultimo yung mga papel na ganito, wag patapon. Yan, huwag nyo itatapon kasi kailangan sabay yan pag naglilinis. Ha? Oo. Lahat yan. Tabi mo na maayos, hindi ko sinabi tambak mo, ha? Ayun, tapos, ayun, John Wick, syempre, unit natin kay Airsoft, Gerardo Di Malanta, no? Then, isa pa, Christian Francia, sa tuloy, no? Of Lupao, Nueva Ecija. Actually, bakit hindi na lang ito nagpa-deliver, Lupao? Kayang-kaya naman natin abutin to, kayang-kaya natin puntahan, no? Pero, sige, di bale. Nagmamadali siguro si Bossing, no? Yun, unit niya is the 2011, syempre high cap, no? Okay, capable ng lahat ng, alam mo, natutuwa naman ako sa mga Airsoft, no? Kasi hindi lang sila basta naglalaro, talagang gusto nila yung tipong yung unit nila malakas, di ba? Yun nga, ito kasi mga unit na to, ganito mga Airsoft, ibaon ninyo sa isip ninyo na kung yung unit ninyo is WE Taiwan or ENC or Double Bell China or ENC China, or kung yung unit ninyo hindi same model ng unit na inilalive ko, wag po ninyong gagayahin. Kasi bakit? Merong isang ka-airsoft na nawarak yung unit niya tapos sa akin isinisisi. Kasi sinasabi ko raw na yung John Wick pwede sa 12 kg, pwede sa 14 kg, and pwede sa CO2. So, ginaya niya. Bago ko pa man din simulan itong mga vlog na to, may disclaimer na ako na kung yung John Wick mo hindi tulad ng John Wick ko, wag na wag mong gagamitan ng 14 kg at saka ng CO2. Kung yung John Wick mo na nabili mo sa iba, wag na wag mong gagamitan kasi yung John Wick mo mawawarak. Yun na nga, nagkatotoo na. Nawarak yung John Wick, basag.
no? Basag talaga. Basag yung John Wick ng ating ka-airsoft. Pero, ahead, di ba? Ahead of time, sinasabi ko na yung John Wick ninyo, hindi pwede. Pero yung John Wick ko pwede kasi magkaiba tayo ng version, magkaiba tayo ng model, no? Hindi ko mo nakita, ganito, no? Hindi ko, okay na. Hindi ko mo nakita nyo, Toyota, wag. Hindi ko mo na nakita nyo Toyota, lahat na ng pick-up truck is Toyota. Hindi na nakita nyo na Mitsubishi, lahat na ng kotse is Mitsubishi. Hindi ganun yun, mga ka-airsoft, no? Magkakaiba na model yan. Halimbawa, ang Mitsubishi, ang Toyota, meron siyang Vios, meron siyang Corolla, meron siyang, ano pa bang kotse ng Toyota? Wigo. O, di ba? Ang Vios, meron siyang Wigo. Sabihin mo, Mike, focus na muna rin sa likod, ha? Huwag niyang isasabay ngayon yung sakalan mo, ha? Kung ang Toyota, merong Wigo, merong Vios, may Corolla. Si Mitsubishi, meron siyang Mirage, meron siyang Lancer. Di ba? Magkakaiba yan. Hindi mo pwedeng i-mix and match yun, yung Lancer, yung Vios. Hindi, magkakaibang brand yan. Kung si Lancer, sinabi nila, halimbawa sinabi ni Mitsubishi na pwede mo siyang gamitan ng 95 octane premium gasoline. Kung si Vios, sinabi ni Toyota na gagamitan mo lang siya ng 92% octane regular gasoline. Huwag mong susuwayin yon, di ba? Kaya nga sinasabi ng isang maker, ng isang manufacturer, kung ano yung compatible dun sa unit nila. Kasi yun lang ang susundin mo. Ngayon, pag hindi ka sumunod, malalagay sa alanganin yung durability, malalagay sa alanganin yung unit mo. Kaya mga ka-airsoft, susunod po tayo doon sa sinasabi, no? Pag sinabi ko na itong unit na to pwede sa 12 kg, 14 kg CO2 pwede. Pero hindi lahat ng John Wick pwede ron. Soon mag-a-announce ako na itong John Wick na to is for 12 kg lang. Itong John Wick na to is for 12 kg and 14 kg lang, pero hindi siya pwede CO2. Okay? Ganun yan. Ina-announce ko para malaman ninyo kung ano yung tama, kung ano yung tunay. Katulad nito, itong dalawang unit na to, pwede siya both 12 kg, 14 kg, and CO2. Yung mga ibang high kappa, hindi po pwede sa ganon. Mga ka-airsoft, makinig po kayo dahil ayaw na ayaw kung may napapahamak sa inyo. Okay? So, let's review and unbox unit ng ating ka-airsoft. Lupao, Nueva Ecija, Christian, Francia. No, sir, ito na po yung unit mo. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. Pwede siya sa 12 kg, pwede sa 14 kg, pwede sa CO2. Tandaan nyo, hindi lahat ng unit pwede sa 14 kg and CO2. Okay? Huwag kayong maguguluhan doon kasi ayaw ko na mapapahama kayo. Pero itong hawak ko, pwede sa 12, 14, and CO2. Paulit-ulit na yan para hindi kayo mapahamak, no? Okay, so let's review. Okay, what is good and special about this? Full upgrade na rin po to. Number 1. Okay, to, papakita ko sa inyo ha. Huwag masyadong sosobra ang talino doon sa instructor ha. Number 1, naka-fix outer barrel. Press, then forward and reverse. Okay? Hindi ko sinabi na iikot mo, hindi ko sinabi na i-left and right mo to, hindi ko sinasabi na i-up and down mo. Ang sinasabi ko, fix outer barrel, front and reverse. Wala siya. Okay? Ayan, katulad nito. Hindi ito naka-fix outer barrel. Front and reverse. Meron. Okay? Hindi ko sinasabing i-up and down mo, i-left and right mo, or iikot mo ng merry-go-round. Okay? Fix outer barrel, front and reverse. Front and reverse. Wala. Okay? Hindi ko sinabing iikot mo, i-left and right mo, and i-up and down mo. Ha? Huwag po tayong sosobra doon sa kaalaman. Huwag po tayong sosobra doon sa itinuro sa atin. Di ba? Okay, so ngayon, edi okay na. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka higit sa lahat, naka-half-up rubber. Itong liit nitong unit na to, biruin mo naka-half-up rubber, di ba? Ayan. Kaya masasabi natin na syempre, napakaganda, napakasarap, tindi nitong unit na to pagdating sa pagpa-firing.
Itong unit na to very aggressive. Ramdam na ramdam mo yung recoil niya, ramdam na ramdam mo yung putok niya kasi nga 4.8 siya. Napakaganda naman talaga, no? 2011 siya. Yung ibang 2011, hindi mo pwede talagang gamitan ng 14 kg. Warak talaga, no? Pero itong unit na to, natutuwa ako kasi of all the na units na nilabas namin, nakadalawang batch na ako kasi ng MK1 Elite wala naging problema, no? Ang problema lang is yung user pag minsan sumusobra yung ano niya, yung pagkabibo kasi itinuro mo na yung tama tapos ano pa siya, no? Normal sa Pilipino yun itinuro mo na kung ano yung dapat niyang gawin pero susuwayin pa rin niya, no? Pag ganon wala na akong magagawa doon, no? Sa abot ng aking makakayanan itituro ko sa inyo yung tama pero kung sa kabila ng tama na titinuro ko mag-iibayo pa rin, no, yung kaalaman ninyo. Wala na po akong magagawa ron, no? Okay, so ngayon this unit sabi ko pwede sa CO2, pwede sa 14 kg, pwede sa 12 kg. Gagamit tayo ng kung anong available na gas natin. Okay. Available na gas dito nahugot ko is the 14 kg. So, okay. 14 kg ginawa to para sa mga rifle, gas blowback rifle, pero kaya nitong dalawang unit na to. Okay? Pero pag sa iba mo ginamit to, sa WE mo, sa ENC mo, sa double bell mo, walang mangyayari do sa unit mo, kundi magwawakas na siya. Okay? Kasi masisira na siya. Okay, so ngayon lagyan natin ito ng silicone oil, press the valve, then spray. After that, na-spray natin yung output valve, okay? Inlet valve naman tayo. Okay, after the inlet valve, upside down the gas, itutok mo, then press down. 1 and 2. Okay, 2 seconds lang, okay na yan. 2 seconds lang, solve ka na dyan. 2 seconds namin is pwede, can fire 40, 50, minsan nagsi-60 rounds pa. Yung 2 seconds namin na gas, okay? Yung amin lang yung amin lang. Yung dun sa iba, hindi ko alam. Alam ko yung 2 seconds nila is good for 10 to 15 rounds lang. Pero sa amin, bakit? Kasi upgraded po yung sa amin. Magkakaiba po kasi lahat ng seller, lahat ng shop, no? Sa amin, dito lang sa Big Man, nangyayari yung bago nyo bilhin yung unit, naka-fine tuning, naka-trigger job na. Dito lang sa Big Man yun. Ngayon, yung mga tao na hindi nagtitiwala do sa fine tuning and trigger job at sa mga upgrade na ginagawa namin, yun yung mga taong ang aaga nagki-quit sa airsoft. 'Di ba? Yun yung mga taong hindi nag-e-enjoy sa airsoft kasi hindi ka mag-e-enjoy do sa airsoft mo kasi ang pangit. 'Di ba? Hindi ka mag-e-enjoy sa airsoft mo kasi sirain. Hindi ka mag-e-enjoy sa airsoft mo kasi ang pangit ng performance. Hindi ka mag-e-enjoy sa airsoft mo kasi lumiliko ang bala. Hindi ka mag-e-enjoy sa airsoft mo kasi kumakalog ang barrel, 'di ba? Yan. Sila yung hindi naniniwala sa amin, sila yung maaga nagki-quit sa airsoft. Pero yung mga naniniwala sa amin, sila yung nauhook sa airsoft, di ba? Sila yung uulit pa, sila yung ire-recommenda kami sa kapitbahay nila, sa pinsan nila, sa biyenan nila. Sila yung multiple repeat client namin. Kasi bakit? Kasi yung airsoft na nakita nila, na nasubukan nila, napakasarap gamitin. Kaya inire-recommenda nila sa kapitbahay nila, bandang huli, kukuha ulit. Di ba? Kaya marami kami multiple repeat client. Ngayon, yung mga tao na hindi naniniwala doon sa upgrade na ginagawa namin, sila yung mga sila yung mga kulang sa aruga. Sabi nga hindi nila nararanasan yung masarap na paglalaro na nararanasan ng iba. Sila yung mga maaagang nagki-quit sa hobby, 'di ba? Kasi hindi sila enjoy. Tandaan mo 'to. Kung nag-e-enjoy ka sa paglalaro ng unit mo, bakit ka magki-quit? 'Di ba? Kung nag-e-enjoy ka doon sa motor mo, bakit mo ibebenta? Nag-e-enjoy ka masaya ka doon. 'Di ba? Yan. Kung nag-enjoy ka sa boyfriend mo, bakit mo pagpapalit? Masaya ka sa kanya 'di ba? Kung nag-enjoy ka dun sa kotse mo, bakit mo isa-swap? Bakit mo ibebenta? Kasi hindi ka masaya. Ganun din sa airsoft, no? Kung hindi ka nag-enjoy dun sa airsoft mo, magki-quit ka. Kung hindi ka nag-enjoy dun sa airsoft mo, ipapamigay mo na lang. Yan, ganun. Kasi hindi ka enjoy. Pero yung mga client namin, enjoy sila, napapaulit pa talaga. Okay?
Takin to pababa, then put your right thumb here, all the way, then pump lang po tayo. Okay. Ngayon, nag-pump tayo, nalagyan natin ng bala. Kailangan wala pong bungi. Kalugin lang natin sideways para umalain po yung bala. Okay? Tandaan nyo mga Airsoft pa, dito sa Big Man, wala kayong makukuha pambobola. Lahat na makukuha nyo rito is yung katotohanan lamang. Lahat na makukuha nyo rito is yung diretsang sagot. Wala tayong oras mambola. Masyado tayong busy, masyado tayong maraming ginagawa pareho. Ikaw, alam ko marami kang ginagawa. Ako, marami ring inaasikaso. Wala na tayong oras para magbolahan. Matatanda na tayo, di ba? Kailangan tayo diretsahan. Okay, pasok. Kasa, ready to fire. Firing! Grabe, solid oh. Solid to. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, ang swerte na may-ari nito. Christian Francia of Lupao, Nueva Ecija. Bossing, sobra. Ang lakas ng unit mo, no? Okay, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pag meron panlaman, make sure, bago itabi, make sure wala nang lamang bala. At syempre, wala nang lamang hangin. Ang swerte na may-ari nito, ang tipid pa sa gas nito. Nag-firing tayo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami pang kayang iputok, di ba? So, swerte may-ari nito. Pag itatabi yung unit, make sure walang bala at syempre walang hangin. Okay? Walang hangin bago mo itabi. Tapos, merong silicone oil. Press the valve. Oh, kita nyo, dami pa, di ba? Okay, unit na to for packing and for shipping po. Okay, next unit, ito, sinasabi ko lang kanina, yung repeat, no? Itong tao na to, itong may-ari na to, natutuwa naman ako kasi nasa abroad pa to, nagtatrabaho. Ang uwi pa nito sa April. Nung nakaraan, kumuha siya sa atin ng 2011, no? Ang misis niya nag-receive. 2011 high pa. Ngayon, nakita niya, nag-launch ako ng John Wick, kumuha ulit. Wala pa sa Pinas itong may-ari na to ha. The John Wick Pit Viper Limited Edition, compatible of 12 kg, 14 kg, and CO2. Napakalupit nitong unit na to. Napakayabang, napakaangas ng datingan. Wala ka na nga. Grabe. CNC talaga oh. Talagang nilabas ko na to eh. Hindi ko lang alam kung makakapaglabas pa ako sa mga susunod na araw nito, no? Kaya lang hindi ang problema, sa totoo lang, masyado akong nalibang. Hindi ako nakapagtabi nitong version na to. Yun ang isa sa pinakamasakit sa akin. Yung maubos yung version ng wala akong natira sa akin, no? Kasi bilang isang seller, mahalagang meron ako ng version na yun eh. Masyado akong nalibang, hindi ako nakapagtira sa sarili ko, no? So, John Wick Pit Viper, napakalupit, napakatindi. Wala akong masasabi rito sa unit na to. Talagang naman gagamitin mo na lang. Bakit? Siyempre, naka-compensator siya. Yan, siyempre, para hawakan niya yung barrel. Okay? Naka-fix outer barrel, naka-compensator, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber, naka-fine tuning, naka-trigger jab. San ka pa, di ba? Wala na. Lahat talaga present sa kanya, lahat ng markings, buhay na buhay. Pit Viper. No? Ito yung unit na pag na-preserve mo, tumataas ang value. Pero pag nagasgasan mo or hindi mo naalagaan, bumabagsak ang value. Okay? May mga unit kasi na pagkabili mo, maintain ang value. May mga unit na bumababa ang value agad. May mga unit na nag-appreciate ang value. Ito yon, okay? Kasi ang John Wick is a well-known, kumbaga, na Hollywood film. Kaya, sikat na sikat, di ba? Ngayon, itong unit na to, pag na-preserve mo, napakaganda. Pero, yun nga, ingatan mo lang siya para ma-preserve mo. Pero pag hindi ka maingat, hinihiram ni Bayaw, hinihiram ni Biena, hinihiram ni Pinsan, hinihiram ng buong barangay, ano pa ma-expect natin? Mawawalan ng kwenta, mawawalan ng saysay yung pagiging rare nito kasi mapupuno ng gasgas, mapupuno ng sira. Okay? At ang John Wick kailangan handle with care. Okay? No, hindi natin siya pwedeng barubalin. Sayang yung unit, nakakapanghinayang. Okay? Press the valve, then spray.
Basta ano, sunod-sunod lang kayo sa mga pinapayo ko kasi wala naman ako sasabihin hindi totoo eh. Wala akong mapapala sa inyo kung di ako sasabi ng totoo, di ba? Kung magbobolaan tayo, wala naman ako mapapala. Eh, bakit ako magbobola pa, di ba? Eh, sabihin na lang natin yung totoo para maramdaman nyo yung sincerity ko, di ba? Upside down, then press down. 1, 2. Okay? Huwag kayong magagas ng pahiga, ng patayo. Kailangan pataob. Okay? Ngayon, after that, lagay tayo ng bala. Hatakin to pababa. Put your right thumb here. All the way. Then, pump lang po ng bala. Okay? After that, bungi-bungi. Kalugin natin sideways. Para umalign yung bala. Para diretso. Mas maganda kasi pag diretso, mas solid. Di ba? Mas marami kang mailalagay. Then, ready na. Kuha tayong, kunin natin unit, kasa natin, iyak manually, sprayan ng slide stopper, at saka sprayan ang nozzle. Then release, then rest. Pasok, malakas, huwag itutulak kasi baka malaglag lang. Malakas, kasa, ready to fire. Okay, meron siyang, meron siyang beaver tail, kailan nape-press mo, meron din siyang safety protection. Okay? Pag always finger out, aim ka muna. Pag ready na, saka mo papasok ang iyong kamay. Okay? Ayan, firing! Firing tayo! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Sarap! Kung malakas yung kanina, mas malakas to. Pero yun nga lang, mga airsoft, isang babala. Pag malamig ang paligid, mahina ang airsoft. Pag nasa outdoor ka, ilalim ng sikat ng araw, masarap ang airsoft. Okay? Kaya pag lumalamig yung magazine ninyo, painitin ninyo using your body temperature para mag-regenerate yung hangin. Okay? Make sure walang lamang bala at make sure walang lamang hangin bago itabi. Press the valve. Okay, then, unit natin ka-airsoft, Gerardo Di Malanta, tatanggapin ng ating ka-airsoft na si Madam Ami Di Malanta of San Buenaventura, San Pablo City, Laguna. Ito na po yung unit, ready for packing, ready for shipping. Okay? So, wala na pa shoutout ngayon ha. Tahimik sila. Ayun, tahimik. Naghahanap buhay ang ating mga ulirang ka-airsoft, no? Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.